Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 411. Tama iyan. Hindi kami magsasagawa ng panayam na ganito. Balik na tayo. Isang masamang kaisipan ang pumasok sa isip ni Margaret, at tumawa siya. Hindi. Kailangan nating ipagpatuloy ang panayam. Ang Morris Group ay nagtatag ng kumpanya ng Northampton. Hindi nila tayo minamaliit. Humanda ka, Levi. Sinisimulan na natin ang panayam, anunsyo ni Margaret. Oo naman. Bagamat hinamak niya ang babaeng ito, kailangan niyang ituloy ang pakikipanayam. Kung hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Iris. Nang magsimulang gamulong ang kamera, ipinakita ni Margaret ang kanyang sarili sa perpektong paraan na lagi niyang ginagawa. Iyon ang profesionalismo na hinasa niya sa buong taon. Matapos ipakilala ang panayam habang nakaharap sa kamera, sinimulan niya ang pakikipanayam kay Levi. Ginoo, Levi Garrison, nabalitaan kong nakulong ka sa mga paratang ng pangangalun niya. Totoo ba yan? Walang anumang pagbabago sa ekspresyon, tumanggaw si Levi. Oo, 6 na taon ba ang pagkakakulong mo? Tama iyan. Kailan ka nakalabas sa kulungan? 3 buwan na ang nakalipas. Nabalitaan ko na pumasok ka sa Morris Group sa pamamagitan ng paghila ng mga string pagkatapos mong palalayain. Sino ang nagpapasok sa iyo sa kumpanya? Bilang dating presidente ng Levi Group, ano ang pakiramdam mo na nagtatrabaho sa kumpanya dati ay sa iyo? Nabalitaan ko na ang iyong pribadong buhay ay magulo, at interesado ka sa iyong hipag. Totoo ba yan? Kuwit-kuwit, napatulala ang mga staff sa istasyon kakasimula pa lang ng interview. Ang mga tanong na itinatanong ni Margaret kay Levi ay hindi katulad ng mga nasa script. Sa orihinal, ang panayam ay tungkol sa mga susunod na pag-unlad ng Morris Group, ngunit bawat tanong ni Margaret ay may kaugnayan kay Levi. Bukod dito, ang bawat tanong ay walang awa at isang personal na pag-atake sa kanya. Halata kay Levi ang masasamang intensyon ni Margaret, lalagyan ng nobela. Gayunpaman, kung hindi niya masunurin ang pakikipanayam, tiyak na muling magrereklamo si Iris tungkol sa kanya. Kaya naman, sinagot niya ang bawat tanong ni Margaret. Makalipas ang kalahating oras, natapos ang panayam. Agad na tinanggal ni Margaret ang ngiti sa kanyang mukha. Levi, nagulat ka ba? Total, malapit ka na sa telebisyon, nakangiting tanong ni Margaret. Pagkatapos, hiniling niya ang iba na umalis sa silid. Levi, hindi mo naman inaasahan ito, di ba? Hindi lang ako natanggal sa trabaho, pero maganda rin ang ginagawa ko sa Northampton Television Station. Galit ka ba? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito Morris at kayo ay walang pakundangan na mga tanga. Mabait ako na bigyan ka ng pagkakataon noon, pero hindi ka nagpapasalamat, at sinumbong mo pa ako sa superior ko. May nagawa ba ito? Ang crush mo ngayon ay simple lang para sa isang taong katulad ko. Madaling sirain ang iyong reputasyon. Tinitigan ni Margaret si Levi na may nanlilisik na mga mata. Humalaklak si Levi, maikli lang ang daang tinatahak mo. Malapit na ang karma. Alam niya sa isang sulyap na malamang na umakyat si Margaret sa mga ranggo sa pamamagitan ng pagtulog sa mga nakatataas. Ganoon ba? Ilang taon na ang lumipas, pero okay pa rin ako. At saka, pupunta ako sa South City Television Station sa susunod. Nasa mga mata pa rin ni Margaret ang nakasisiglang tingin. Isang makahulugang ngiti ang ibinigay sa kanya ni Levi. Ganoon ba? Hindi ka makakarating doon. Levi, naalala ko pa na sinumbong mo ako 6 years ago. Ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Maghihiganti talaga ako. Maghintay ka. Pagkatapos, lumabas si Margaret sa conference room. Gayunpaman, hindi siya umalis sa gusali. Sa ngalan ng pagkolekta ng mga materyales para sa panayam, nagsimula siyang maglibot sa opisina ng Morris Group. Ibinigay niya ang kanyang contact number sa tuwing nakakasalubong niya ang mga lalaking executive. Sa huli, pinuntahan niya si Iris. Ms. Annabel, magkakaroon ba ako ng pagkakataong makilala ang boss ng Morris Group o si Mr. Atkinson ngayon? Tanong ni Margaret. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 412. Ang mga mata ni Margaret ay kumikinang. Siya ay kasangkot sa mas mataas na uri ng lipunan sa Northampton, at alam niya ang tungkol sa bawat pinakabagong malaking kaganapan. Halimbawa,
Alam niya ang lahat tungkol sa pagkabigo ni Sebastian Lopez sa Northampton. Alam din niya na ang nakita ni Sebastian ay ang amo ng Morris Group. Kung nagawa niyang magtagumpay ang amo o si Neil Atkinson, magagarantiyahan ang kanyang magandang kinabukasan. Si Margaret ay isang maganda at matikas na babae. Siya ang kagandahan ng istasyon. Tiwala si Margaret sa kanyang mga alindog, lalagyan ng nobela. Siguradong magagawa niyang makuha ang misteryosong amo at ang puso ni Neil kapag nakilala niya ang mga ito. Sa sandaling umakyat sila sa kanyang kama, tiwala siyang walang makakabalik. Ito ang kanyang survival skill. Kung hindi, ang isang batang intern na walang background na tulad niya ay hindi magkakaroon ng 10-10 milyon, 8 property at isang villa sa Northampton. Hindi ito mga reg-along na hulog mula sa langit. Sa kasamaang palad, wala sila sa opisina ngayon, sagot ni Iris na may magalang na ngiti. Kahit hindi ko pa nakikita si boss. Ano ang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob na tanungin ito? MS. Annabel, mag-a-apply ako para sa isang eksklusibong panayam sa boss ng Morris Group at Mr. Atkinson pagbalik ko sa istasyon. Ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa Morris Group. Siguradong hindi ko na kailangan. Ipaliwanag kung bakit. Isang matangkad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Margaret. Oo naman. I'll try my best to make arrangement for it, sagot ni Iris. Kadalas ay dahil gusto rin niyang makilala ang misteryosong amo. Pagkatapos nun, umalis na si Margaret. Sa kanyang paglabas, kinindatan niya ang maraming dumadaang lalaki. Sa koridor, nakasalubong pa niya si Levi. She sneered, sinubukan mo akong sirain noon. Ngayon, panoorin mo lang habang sinisiraan kita. Hindi pinansin ni Levi ang kanyang mga salita, hindi man lang siya naging banta sa kanya. Kahit na ang isang tulad ni Sebastian ay kailangang magbayad ng hanggang 10 bilyon sa huli. Sa pagkakataong iyon, tumawag si Jessie. Anong problema, Nielsen? Tanong ni Levi. Sir, diretso na ako sa iyo. Napag-usapan namin ang mga katatapos na usapin at ang mga pagbabago sa merkado ng Northampton. Napagpasyahan namin na magsagawa ng komperensya sa pag-promote ng pamumuhunan. Ang pangunahing layunin nito ay upang maakit ang mga dayuhang individual at kumpanya na mamuhunan. Patatagin nito ang merkado ng Northampton, at makakatulong din ito sa pag-unlad. Ano ang iyong palagay tungkol sa mga ito? Tanong ni Jessie. Lumiwanag si Levi. Hindi masama, Nielsen. Maganda yan. Lahat ay nagnanais ng isang piraso ng Northampton kamakailan. Kung mas maaga nating haharapin ito, mas magiging mabuti ito. Ito ay isang kamangha-manghang ideya. Nasa iyo ang aking pagsang-ayon. Nag-alinlangan si Jessie habang sinabing, ngunit kailangan kong pumunta sa Vermont para sa isang pulong sa lalong madaling panahon. Mahigit 1 buwan ako doon. Kakailanganin mong tanggapin ang buong responsibilidad para sa komperensya ng pag-promote ng pamumuhunan sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang deputy ng Northampton. Ayos lang. Iwan mo sa akin. Malaki. Nadama rin ni Levi na ito ay isang mahusay na plano. Tinanggap niya ang lahat sa merkado hanggat sila ay nag-aambag sa Northampton. Matapos itatag ang oras na ito, ang Northampton ay tumatakbo ng mas maayos kaysa dati. Matapos makuha ang pag-aproba ni Levi, ipinahayag ng Northampton ang patakaran, at ang komperensya sa pagsulong ng pamumuhunan ay mabilis na idineklara na magaganap sa loob ng 3 araw. Ang magiging host ng komperensya ay si Deputy Garrison. Sa sandaling matanggap ng Northampton Television Station ang balita, sinimulan nilang iulat at i-promote ito. Hindi nagtagal, dumating ang pinuno ng istasyon upang hanapin si Margaret. Margaret, gagawa ka ng buong araw na panayam sa exhibition center nitong ilang araw. Aasa kami para dito. Matapos marinig ang kanyang mga salita, nagliwanag ang mga mata ni Margaret. Nangangahulugan ang isang komperensya sa pag-promote ng pamumuhunan na malaki ang sukat nito na magagawa niyang makihalubilo sa mas kilalang mga tao at mapalawak ang kanyang social network. Si Margaret ay higit na handa na gawin ito. Gayun din, ang host para sa komperensya ay ang bagong kinatawan ng Northampton. Kailangan mong humanap ng paraan para makakuha ng eksklusibong panayam sa kanya. Kung gagawin mo ito, tiyak na makukuha mo ang promosyon sa susunod na buwan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 413.
Ang pinuno ng istasyon ay tiwala sa kanyang kakayahan, lalagyan ng nobela. Tiniyak ni Margaret, "Sir, ginagarantiya ko na gagawin ko ito ng maayos." "Oo, pagkatapos ng lahat, ikaw ang aming alas." Hehe. Nagsimulang maglibot ang mga mata ng lalaki sa katawan ni Margaret. "Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong ito," napahadjejek siya habang sinasadya niyang madulas ang sarili at mahulog sa mga bisig nito. Hindi nagtagal, isang tahasang eksena ang naganap sa opisina. Kuwit-kuwit, pagkatapos ng panayam, lumapit si Iris kay Levi. "Kamusta ang interview? Ito ay dapat na maayos." Tumango si Levi. Mataimtim na sinabi ni Iris sa kanya, "Levi, kailangan mong maunawaan na subukan kong bigyan ka ng pagkakataon. Ito ay isang paraan para maging mas mahalaga ang iyong sarili sa kumpanya. Kung hindi, malayong iwan ka ni Zoe." Ang pag-aayos ni Iris sa pagkakataong ito ay isang makasariling desisyon. Gusto niyang magkaroon ng mas maraming pagkakataon si Levi na maging isang mas kahanga-hangang tao. "Sige, salamat, Ms. Annabel." Ngumiti ng pilit si Levi. "Oo naman. Ang kailangan lang nating gawin ngayon ay maghintay na may palabas ang panayam." Sigurado si Iris na magiging mas kagalang-galang si Levi kapag lumabas sa interview. Sa ganoong paraan, makakapag-ayos siya ng mas magandang posisyon sa kumpanya para sa kanya. Noong araw na iyon, mas maagang umalis si Levi sa trabaho para kunin si Aaron at ang kanyang asawa kasama si Zoe. Nang malaman ng mag-asawa si Zoe na ang chairman ng Oriental Star Group, tuwang-tuwa sila. Natawa si Zoe, "Dad, Mom, hindi rin masama ang ginagawa ni Levi." Inatasan siya ni Iris sa isang panayam sa Northampton Television Station. Ipapalabas ito ngayong gabi. Kapag nangyari iyon, kilala rin si Levi sa Northampton. "Ang galing." Ngumisi si Aaron, "Hindi lang dapat kina Fabian at Henry ang mabait na matandang iyon. Tingnan mo kung gaano tayo ka-Jose. Proud din si Caitlin sa kanila." Kung tutuusin, marami silang pinagdaan ng paghihirap sa pamilya Lopez. Ang pinakamababa ng ulo ng pamilya Lopez ay sila. Ngayon, sa wakas ay nakagawa na sila ng pangalan para sa kanilang sarili. Kinagabihan, si Levi at ang tatlo pa ay nakaupo sa harap ng telebisyon at naghihintay na dumating ang kanyang panayam. Eto na. Agad na napako ang tingin ng lahat sa telebisyon. Ang unang lumitaw ay si Margaret. Nagbigay siya ng detalyadong paliwanag ng Morris Group. "Ang galing ng reporter na ito. Siya ay isang kilalang reporter sa Northampton. Lagi ko siyang nakikita sa TV," papuri ni Aaron. Tumango si Caitlin. "Tama iyan. Siya ang pinakamagandang reporter sa Northampton." Kinapanayam pa niya ang direktor ng ospital. Ang dahilan sa likod ng tagumpay ng Morris Group ay ang pagsusumikap ng kanilang mahuhusay na empleyado. "I took a trip around the Morris Group, and I've realized that the talented ones are all here." Pagkatapos, iniba ni Margaret ang usapan. "Gayunpaman, pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nakahanap na ako ng isang empleyado na hindi nababagay sa Morris Group. Ang kanyang presensya sa Morris Group ay isang kahihiyan sa kanila." Sa simula, gumamit si Margaret ng ilang minuto para magbuhos ng papuri sa Morris Group. Ngayon, siya ay pinpointing sa isang solong empleyado. Madaling maunawaan kung ano ang sinusubukan niyang sabihin sa madla. Ang susunod na seksyon sa pag-uusapan niya ay nakadirekta lamang sa isang partikular na tao sa halip na sa Morris Group. Gayunpaman, napabuntong hininga ang mga manunood sa harap ng kanilang telebisyon sa pagkabigla sa mga pangyayari. Bukod kay Levi, ang iba sa pamilya ay nakatingin sa isa't isa. Isang pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot sa kanila. Hindi ko dapat ituro kung sino ang empleyado na iyon, ngunit ang Morris Group ay ang pag-asa ng Northampton. Hindi ko maaaring payagan ang isang douchebag na tulad niya na marumihan ang Morris Group. Ito ay medyo isang kawili-wiling bagay, sa totoo lang. Ang empleyadong ito ay si Levi Garrison, ang tagapagtatag ng Levi Group, na siyang kumpanya bago ang Morris Group. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 414. Sa sandaling sinabi ni Margaret ang kanyang pangalan, ang mga manonood ay huminga. "Ano, Levi?" Sina Aaron, Caitlin at Zoe ay napalingon lahat kay Levi. Di ba sabi nila kung si Levi ang mag-interview, magiging reputable figure siya?
Bakit siya naging douchebag employee? Ano ang nangyayari? Si Levi ay tahimik na nanonood ng panayam. Anong pangahas na reporter? Nagpatuloy ang panayam. Natawa si Margaret, siguro iniisip mo na talented siya para makasali sa Morris Group, pero nagawa ko na ang investigasyon ko. Si Levi ay sumali sa kumpanya sa pamamagitan ng paghila ng mga string, at hindi siya gaanong ginagawa araw-araw. Sa trabaho, umiinom lamang siya ng kanyang tsaa, humihit-hit ng kanyang sigarilyo, at natutulog sa kanyang mesa. Wala siyang ginagawa. Ang kanyang reputasyon sa kumpanya ay kakilakilabot. Mahigit sa 80% ng kanyang mga kasamahan ang napupuot sa kanya, ngunit dahil kasama siya sa mga executive, wala silang magagawa tungkol sa kanya. Ilang matandang staff lang mula sa Levi Group ang may mas magandang impresyon sa kanya. Pero bilang isang outsider, hindi ko kayang panoorin itong magpatuloy. Ang isang cancerous na tumor na tulad niya ay haantong sa pagkasira ng Morris Group. Morris Group ang pag-asa ng Northampton ngayon. Sila ang ating pag-asa. Hindi ako papayag na manatili sa kumpanya ang isang tulad niyang lason. Higit pa rito, si Levi ay may mahinang karakter, at ang kanyang pribadong buhay ay isang gulo. Minsan nga ay interesado siya sa kanyang hipag, at hanggang ngayon, malabo pa rin ang relasyon nito sa kanya. Hindi ito ang aking mga hula. Ito ang mga resulta ng aking pagsisiyasat. Na-interview ko na rin siya, at umamin siya sa ginawa niya. Hindi nagtagal, pinatugtog ang panayam kay Levi. Tanong ni Margaret, nabalitaan ko na ang iyong pribadong buhay ay magulo, at interesado ka sa iyong hipag. Totoo ba yan? Sumagot si Levi, oo, totoo iyan. Ipinagpatuloy ni Margaret, nangungutang ka ba ng pampublikong pondo noong nasa Levi Group ka? Inamin ni Levi, oo, nangyari ito. Kuwit-kuwit. Ang mga tanong ni Margaret kay Levi sa panayam ay mga resultang paksa. Gayunpaman, sinabi ni Levi ng oo sa lahat ng kanyang mga tanong. Ang panayam ay isang bolt mula sa asol. Natigilan si Zoe at ang iba matapos mapanood ang interview. Gulat silang tumingin sa kanya at nagtanong, Levi, tanga ka ba? Bakit mo sinagot lahat ng tinanong niya? Bakit ka umamin sa mga bagay na hindi mo nagawa? Tama iyan, nabaliw ka na ba? Paano mo nasasabi ang mga bagay na katawa-tawa? Bakas sa mukha ni Zoe ang hindi makapaniwala. Sa kabilang banda, kalmado si Levi. Ang tusong babae. She's really trying to destroy me. Walang naging problema sa mga tanong niya. Gayunpaman, ang panayam na na-broadcast ay na-edit. Sinadya niyang i-edit ang mga sagot ni Levi para sa iba pang mga tanong. Pinamukha nito na parang umamin na siya sa kanyang hipag. Sa pangkalahatan, walang maniniwala sa isang panayam na tulad nito. Ang sino mang may pahiwatig ng mga kasanayan sa pagsusuri ay makakaalam na ito ay isang na-edit na video. Gayunpaman, ito ay na-broadcast ng isang istasyon ng telebisyon. Iyon ay gumaganap ito ay opisyal, at mayroong isang pakiramdam ng tungkulin tungkol dito. Kung ito ay inilabas sa publiko, ang mga gumagamit na ang video ay nasuri, at ang mga nilalaman ay totoo. Kahit na ang mga may pagdududa ay kailangang maniwala dito. Ito ang kayang gawin ni Margaret. Dahil sa na-edit na video na ito, si Levi ay parang cancerous na tumor ng Morris Group. Ganyan lang kadaling sirain ang isang tao sa lipunan ngayon, lalagyan ng nobela. Mula ngayon, wala nang lugar para kay Levi sa Morris Group. Walang malalaking kumpanya sa Northampton ang maglalakas loob na kunin ang Levi. Sa katunayan, ang ilang mga restoran at pampublikong espasyo ay tumanggi sa pagtangkilik ni Levi. Kung ito ay ibang tao, kung ito ay isang taong karaniwan, ito na ang katapusan nila. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 415. Gayunpaman, ang sinusubukang iset up ni Margaret ay si Levi Garrison. Sa screen, itinaas ni Margaret ang kanang kamay ng mataas. So, nag-raise ako ng petition. Sana tanggalin ng Morris Group si Levi Garrison. Isa pa, umaasa na ako sa lahat ay maaaring tumayo sa akin at ay boycott ang nakakalasing na taong ito. Paghigpitan ang kanyang karapatang bumili, at paghihigpitan ang kanyang paglalakbay. Marami ang tumugon ng positibo sa petisyon ni Margaret. Sinimulan ng mga pangunahing kumpanya ng media ang pag-boycott kay Levi. Higit pa rito,
Ang mga executive sa Morris Group ay sumasang-ayon sa petisyon at inihayag na kanilang tatanggapin si Levi. Maraming mga restoran at espasyo ang nagpahayag din ng kanilang paninindigan na ay boycott siya. Di nagtagal, si Levi ay naging makasalanan ng Northampton. Muli siyang naging daga sa kalye na kinaiinisan ng lahat. Ito ay ang parehong sitwasyon tulad ng 6 na taon na ang nakaraan, maliban na siya ay hindi napunta sa bilangguan sa oras na ito. Panahon iyon ng advanced na komunikasyon, at mabilis na kumalat ang balita. Ang mga problema ni Levi ay natambak. Sa sandaling iyon, si Iris, na kapitbahay, ay dumating upang kumatok sa kanyang pinto. Levi, anong nangyari sa'yo? Paano mo masasabi ang lahat ng gusto mo? Nasisiraan ka na ba ng loob? Angal ni Iris. Gayunpaman, sinindihan ni Levi ang kanyang sigarilyo at bamulong. Iris, sa tingin mo ba ganoon ako katanga? Ang galit na ekspresyon ni Iris ay napalitan ng pagkagulat. Na-edit ba niya ang interview para i-target ka? Oo, hindi mo ba napansin na walang kinalaman ang interview sa Morris Group? Halatang sinusundan niya ako, sagot ni Levi. Noon lamang napagtanto ang lahat, lalagyan ng nobela. Pero may away ka ba sa kanya? Tanong ni Zoe. Noong intern siya, sinubukan niyang makita kami ni Morris kapag ini-interview niya kami. Ibinalita ko sa kanyang superior ang kanyang pag-uugali, kaya namuhi na siya sa akin mula noon. Now that she has the chance to take revenge on me, she wouldn't let it slip past her, paliwanag ni Levi. Nagsalubong ang kilay ni Iris. Pero na-broadcast na yung interview. Wala kaming ebidensya ng pakikialam niya. Siya ay isang tinatawan ng istasyon ng TV, siya ang may hawak. Hindi ko alam kung paano ka namin naaalis dito. Bukod dito, maraming tao ang sumasang-ayon sa kanyang petisyon. Kahit ang mga executive sa kumpanya ay tumatawag sa akin at humihiling sa akin na tanggalin ka. Kung mawawala ang paggamit nito, hindi ito makakabuti para sa Morris Group. Nang marinig ni Zoe at ng iba pa ang mga salita ni Iris, natarante sila. Iris, mag-isip ka, hindi mo hahayaang sirain niya si Levi ng ganito. Si Iris ay naliligaw din. Gusto ko rin siyang tulungan, pero wala akong maisip sa ngayon. Pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa panayam na ito sa sandaling ito. Kung pipilitin kong panatilihin si Levi, mapipilitan ang Morris Group sa isang sulok. Hayaan mo akong bumalik at mag-isip ng paraan. Kailangan kong makabuo ng perpektong plano. Tumawa si Levi, pwede mo namang iwan sa akin to. Ako na mismo ang haharap dito. Ikaw, nakasimangot ang tingin ng apat kay Levi. Hindi sila naniniwala sa kakayahan ni Levi, ngunit ang bagay na ito ay unti-unting nawawala sa kamay. Hindi niya magagawang kontrolin ang sitwasyon ng mag-isa. Hindi maliban kung siya ang pinakamakapangyarihang figure sa Northampton. Not unless kaya niyang baguhin ang paninindigan ng Northampton Television Station sa isang sentence lang. Ang tanging paraan para sa kanya ngayon ay ang direktor ng istasyon ng telebisyon na linisin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasabi ng totoo sa publiko. Kung hindi, tiyak na mapapahamak siya. Kung tutuusin, walang kamali-mali ang plano ng babaeng ito. Hindi nila pinansin si Levi at nagsimulang mag-isip ng mga plano. Itatanong ko kay Mr. Atkinson tungkol dito. Tingnan ko kung ano ang iniisip niya tungkol dito. Kinagabihan, lumala ang sitwasyon. Marami ang humihiling kay Levi na umalis sa Northampton. Ayaw nilang manatili sa Northampton ang isang nakakalasing na taong katulad niya. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 416. Hindi ito pinansin ni Levi at nagpatuloy sa kung anuman ang kanyang ginawa, labis na ikinadismaya ni Zoe. Kung noon pa man, gumawa na sana siya ng paraan para maayos ang paggamit sa halip na hilahin ito palabas. Gayunpaman, nawala ang bahaging iyon sa kanya ngayon, at naninigarilyo siya kahit nasa panahong tulad nito. Tinawagan siya ni Margaret bago siya natulog para kutsain lang siya. Ano ang nararamdaman mo ngayon, Mr. Garrison? She chuckled. Napangiti si Levi. Iyan lang ba ang mayroon ka? Hindi naman gaanong masakit. Hindi. Scratch it. Wala akong nararamdaman, lalagyan ng nobela. Keep acting and baka makapagsimula ka ng career sa ganyan. Hindi mo ba alam ang sitwasyon mo ngayon? She sneered, maghintay ka lang. Bukas ay magiging mas masahol pa para sa iyo.
Pero kung gusto mong ayusin ito, gamulo ka lang sa harap ko, at baka palalayain na lang kita. Kung hindi, maaari mong halikan ang Northampton na Palm. Tumawa si Margaret. Nako, ang pagsira sa buhay ng isang tao ay napakasaya. Lalo na kapag yung lalaking kinaiinisan ko. Kinaladkad siya pababa sa impyerno. Ma'am. Napangiti si Levi. Tingnan natin kung sino ang huling tumawa. Napalihis si Margaret sa topic. Sayang namatay si Morris, kung hindi ko rin ginawa ang parehong bagay sa kanya. Baka sa mga mata ni Levi ang kabangisan. How dare she disrespect the dead? Pumunta si Levi sa Morris Group gaya ng nakasanayan kinabukasan, ngunit kakaiba ang tingin sa kanya ng lahat sa sandaling pumasok siya. Lumapit si Seth sa kanya at mamulong, sabotahe ka ba, Levi? Kaya ko na ito. Tumanggaw si Levi habang tumatawa. Hindi lahat ay nakakita ng mga bagay na nakikita ni Seth, at karamihan sa kanila ay nag-iisip na lahat ng sinabi ni Margaret sa panayam ay totoo. Lahat ng top management ngayon ay nakatingin kay Levi na naiinis, hindi nila baliwalain ang karamihan sa mga maliliit na paglalabag na ginawa niya sa nakaraan, ngunit iba na ang mga bagay mula noong panayam na iyon. How dare you go here, Levi? Scram. Huwag gawing mahirap para sa lahat. Oo. Maaaring isang bagong kumpanya ang Morris Group, ngunit hindi namin papayagan ang isang kasuklam-suklam na tao na tulad mo dito. Kuwit, nabahala si Iris, dahil hiniling ng lahat ng top management na tanggalin niya si Levi. Naiwan na walang pagpipilian, tumawag siya para sa isang bumoto sa kapalaran ni Levi. Walang tanong tungkol sa resulta dahil gusto ng karamihan na umalis siya. Mahirap para sa kanya, ngunit gayunpaman, dumating siya sabihin kay Levi na siya ay tinanggal. Wala akong choice, Levi. Mag-iisip ako ng ilang paraan para mailigtas ito. Nakonsensya si Iris. Ayos lang. Umalis siya sa kumpanya sa wakas. Si Levi ay magtatrabaho sa pagkuha ng mga bagong pondo, kaya hindi pa rin siya makapagtrabaho sa kumpanya. Well, tulad ng pinlano ko. Nang ipahayag ang balita ng pagpapatalsik sa kanya, ang buong kumpanya ay naghiyawan sa tuwa, ngunit napangiti sina Elena at Isaiah. Magsaya habang kaya mo pa. Kapag bumalik siya, kayo na ang sinisiraan. Pumunta si Levi sa exhibition center ng Northampton para subaybayan ang mga dekorasyon, at nabigla ang kinauukulan nang makitang nandito siya. Ginoo, Garrison. Sa ngayon, nakatanggap kami ng 74 na pagpaparehistro, at lahat sila ay malalaking kumpanya. Ang mga pagpaparehistro ay patuloy pa rin sa pagtatambak, at narito ang listahan sa ngayon. Mangyaring tingnan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 417. Sinilip ito ni Levi at napansin ang pangalan ng maraming malalaking kumpanya dito. Ginoo, ang Garrison, ang channel ng balita ng Northampton at mga media outlet ay nagpaplanong kunan ng pelikula ang lugar para sa publisidad. Ayos lang ba sa iyo? Tanong ng kinauukulan. Siyempre, gawin ito hanggat maaari, makakabuti ito sa atin. O tama, sino ang reporter para sa session na ito? Tanong ni Levi. Titignan ko. Ay, may tinatawag na Margaret, sagot niya. Ngumisi si Levi. Well, ano ang mga posibilidad? Kasabay nito, naghihintay si Margaret at ang iba pang mga reporter sa labas ng bulwagan. Nakatanggap lang siya ng balita tungkol sa pagtanggal kay Levi, at natuwa siya. Oo, kaya ganito ang pakiramdam. Ngumisi siya. Simula pa lang ito, Levi. Mas mahihirapan ka. Baka mamatay ka pa sa gutom dahil mauubusan ka ng pera para makabili ng kahit isang butil ng bigas. Biglang tumawa si Margaret. Anong nangyari sa kanya? Tanong ng ilang reporter. Wala, sinira ko lang ang dati kong kaaway at pinaalis ko siya. Ngumisi si Margaret. Magandang balita iyan, lahat ng tao buttered up sa kanya. Salamat, ililibre ko kayo ng pagkain pagkatapos nito. Tuwang-tuwa si Margaret. Okay, pwede na kayong pumasok ngayon. May mga bagay na dapat itago, kaya huwag kang gumawa ng hindi mo dapat gawin. You know the rules, sabi ng staff sa kanila. Siyempre, kinuha lahat ng gamit nila at pumasok sa bulwagan, habang si Margaret ay lumapit sa staff at nagtanong, Mister, sino itong boss na sinasabi mo? Itago mo itong sikreto. Ang boss ay pumunta dito ngayon upang subaybayan ang pag-usad ng kaganapan.
Napakaresponsable niyang tao. Ang tawag sa kanya ng lahat ay si Mr. Garrison at siya ang pangalawang in command ng kaganapang ito. Ngayon ko lang siya nakita, at hindi siya mukhang isang araw na mas matanda sa 28, sagot ng staff. Nagningning ang mga mata ni Margaret. Iyan ang trabahong hiniling sa akin ng channel. Nandito ngayon ang misteryosong Mr. Garrison. Malaki. Kailangan ko siyang interviewin. Bukod sa pagkuha ng isang pakikipanayam, umaasa si Margaret na lumipad sa pagitan nila, dahil bata pa siya at matagumpay. Hindi niya alam na ang kislap na inaasahan niya ay kabaligtaran pala ng kanyang imahinasyon, lalagyan ng nobela. Nagsipasukan na ang lahat sa kani-kanilang trabahong pagpasok sa bulwagan. Si Margaret ay isang tunay na magaling, at tinalo niya ang lahat sa pamamagitan ng pagtapos muna sa kanyang trabaho. Ganun pa man, patuloy pa rin siya sa paglalakad sa hall. Siya ay tumitingin sa paligid mula nang siya ay pumasok upang masulyapan si Mr. Garrison, ngunit wala ni isa sa mga lalaking nakita niya ang umaangkop sa kwenta. Baka nasa backstage siya. Maya-maya ay pumunta na siya sa backstage pero maraming kwarto doon kaya hinalungkat niya ang isa-isa. Matapos maghanap sa kanilang dosenang silid, sa wakas ay nakapasok siya sa isang silid na puno ng isang binata sa gitna. Sa paghusga sa vibe na ibinibigay niya, sigurado siyang si Mr. Garrison ito, pero parang pamilyar siya. Saan ko ba siya nakita kanina? Nanginginig sa loob niya ang kaba at kaba. Ngayong nahanap ko na siya, hindi ko nahahayaang masayang ang pagkakataong ito. Oras na para sa isang panayam. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 418. Anong ginagawa mong tipto? Nang akmang susulong na siya, may bumusina mula sa likuran, na ikinagulat niya. Lumingon siya at nakita ang ilang gwardya na nakilala sa kanya. Huwag mong gawin ito sa maling paraan. Ako si Margaret, isang reporter. Narito ang aking ID. Mabilis niyang ibinigay ang kanyang ID para sa kumpirmasyon. Gusto kong kapanayaman ang pinuno doon saglit, sabi niya sa kanila kung ano ang nasa isip niya. Hindi siya tumatanggap ng anumang panayam. Lahat ng pinag-uusapan nila ay sikreto, kaya umalis ka na. Bigla siyang hinabol palabas ng backstage. Hindi naging madali para sa kanya na makilala si Mr. Garrison, kaya hindi siya susuko ngayon. Kailangan na nating umalis, Margaret. Umalis na ang iba, udyok ng kanyang kasama. Mauna na kayo. Hihintayin ko siya sa daanan. Dumating si Margaret sa lihim na daanan ng bulwagan. Ilang tao ang nakakaalam tungkol dito, dahil ito ay para lamang sa mga pinuno. Ganun pa man, madali itong nahanap ni Margaret at naghihintay dito. Naniniwala siyang aalis si Mr. Garrison sa pamamagitan ng CP na ito, kaya't sasamantalahin niya ang pagkakataong makapanayam siya noon. Si Margaret ay nakipagsapalaran sa lugar na ito, ngunit siya ay halos makatulog pagkatapos maghintay sa Diyos na alam kung gaano katagal. Lingid sa kanyang kaalaman, mag-stay si Levi dito ng ilang araw dahil dito niya gagawin ang mga plano. Samantala, umidlip na si Levi sa sofa. Akala ni Margaret ay lalabas siya sa wakas, kaya naghintay siya hanggang dapit hapon, ngunit hindi pa rin siya nagpakita. Hindi ako pwedeng sumuko, masyadong mahalaga para sa akin ang pagkakataong ito. She cheered herself up, lalagyan ng nobela. Nang oras na para makaalis sa trabaho, lumingon si Levi at umalis mula sa harap ng gate, dahil hindi niya alam kung nasaan ang lihim na daanan. Hanggang sa halos 9 na ng gabi ay may lumabas sa secret passage, at namamanhid na ang mga paa ni Margaret. Mabilis siyang umakyat at nagtanong, malapit na bang lumabas si Mr. Garrison? Matagal na siyang umalis, sagot ng staff. Halos sumabog si Margaret. Ano? Umalis siya. Kailan? Kanina pa ako naghihintay dito. Naghintay ka dito. No wonder na miss mo siya. Lumabas siya sa harap ng gate. Halos 2 oras na ang nakakalipas. Halos mabaliw si Margaret. Ano? Kanina pa ako naghihintay sa maling lugar. Okay lang, wala akong pinagsisisihan. Babalik ulit ako bukas. Masakit ang buong katawan ni Margaret pagkatapos bumalik, at nakaramdam siya ng galit. Uye, may lalabas ko ito kay Levi. Nilabas niya ang kanyang telepono at agad na nag-punch sa numero ng huli. Kumakalat pa rin ang kaso niya, kaya pinag-uusapan pa rin ng lahat. Kasabay nito, may isang hindi nagpapakilalang naglantad sa asawa ni Levi,
sa kanyang mga biyenan, sa kanilang mga pinagtatrabahuan, at sa kanilang tirahan. Biglang kinaladkad si Zoe at ang kanyang pamilya dito. Siya ang boss ng Oriental Star Group, kaya maraming tao ang nagsimulang mag-boycott sa kumpanya, na nagresulta sa isang malaking pagkalugi sa magdamag. Tumawag ang mga kawani ng medikal at hiniling kay Caitlyn na iwasang pumasok sa trabaho sa loob ng ilang araw, kung hindi man ay magmumukha itong masama sa ospital. Sinuspinde din siya ng departamento ni Aaron pansamantala, na pinipigilan ang kanyang sweldo. Hindi nais ng lahat na maapektuhan sila ng bagay na ito, at walang sino man ang nakakakita ng bagay na ito ay nag-snowball sa antas na ito. Di ba sabi ni Levi kaya niya to? Kung gayon bakit mas nagiging seryoso ang bagay na ito? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 419. Si Aaron ay nagngangalit, at si Caitlyn ay nagalit. Noong una, inilabas ng kumpanya ang mga dokumentong nag-officiate sa kanyang promosyon bilang pinuno ng departamento, ngunit ngayon ay naantala ito. Kung hindi nalutas ang usapan, maaaring ibang tao ang pumalit sa kanya. Ang masaklap pa nito, hindi na siya makabalik sa trabaho ngayon. Tinawag ni Zoe si Iris para humingi ng opinyon. Hayaan mo akong kausapin si Margaret. Mawawala lang ito kung aayusin niya mismo ang mga bagay-bagay. Tinawagan ni Iris si Margaret. Hey, Miss Iris, may magagawa ba ako para sa iyo? Sagot ni Iris, Margaret, sana itigil mo na ang ginagawa mo ngayon. Huwag mo nang pasamayan si Levi. Nahihirapan na siya. Ngumisi si Margaret, mahirap. Mas nahirapan ang mga taong nawasak niya. Naisip na ba niya iyon? Hindi. At saka, bakit ka nakikialam sa bagay na ito? Hindi ba't napakaganda na nakatulong ako sa iyo na mawala ang isang cancer? Bahaging nay na si Iris. Nakatulong ka sa Morris Group, so technically speaking, I should thank you. Pero on a personal level, si Levi ang asawa ng best friend ko. Kaya, gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol dito. Ano ang mga termino mo? Sabi ni Margaret, maaari kong ihinto ito kung gusto mo, at ang aking mga tuntunin ay simple. Ayusin ang isang pakikipanayam para sa akin bukas, at gusto ko ang mga nakapanayam ay si Neil at ang boss sa likod ng Morris Group. Kung magagawa mo, babawiin ko ang lahat at tatanggapin ko ang likod ni Levi, lalagyan ng nobela. Magaling. Susubukan ko. Ibinaba ni Iris ang tawag at tinawagan si Neil, may problema ako sa iyo. Nakinig si Kirin sa kanyang sasabihin bago sumagot, hayaan mo siyang pumunta sa kumpanya bukas at magkita tayo. Ibig sabihin, pumayag si Neil sa interview. At least iyon ang naisip ni Iris at ipinarating niya ang mensahe kay Margaret. Ginagarantiyahan ni Margaret na babawiin niya ang lahat ng mga akusasyon na ginawa niya laban kay Levi pagkatapos ng mga panayam. Salamat, Iris. Dapat nandito si Levi na nakayuko sa iyo. Iniligtas mo siya, sabi ni Aaron sa kanya, at tinamaan siya ng salpok na si Levi ay yumuko sa kanya. Kinaumagahan ay dumating si Iris sa kumpanya, ngunit naroon na si Neil. Oh, Mr. Neil, andito ka na pala. Nandito na ba si boss? Laming-galing si Iris sa paligid at namula, malapit na niyang makilala ang lalaking pinapangarap niya. Hindi siya kailanman nag-makeup sa nakaraan, at kahit na ginawa niya, ito ay isang light touch-up sa pinakamahusay. Gayunpaman, tumagal siya ng 2 oras para mag-makeup ngayon. Dahan-dahan lang. Alam ng amo ang lahat, at malalaman mo kung sino siya sa lalong madaling panahon. Napangiti si Kirin. Nang mag-9 na ang orasan, pumasok si Margaret kasama ang isang grupo ng mga tao. Ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili para sa okasyon, at ang kanyang layunin ay simple, makuha ang scoop kay Neil at sa misteryosong amo kahit na ano. Hayaan mo akong gawin ang pagpapakilala. Miss Ward, this is Mr. Neil, pagpapakilala ni Iris. Si Margaret ay tumingin, at siya ay tulala. Napakabata niya, at napakagwapo. Marahil ang pinakagwapo sa lahat ng lalaking nakita ko. Hello, Mr. Neil. Ako si Margaret mula sa TV channel. Isang karangalan na may interview ka ngayon. Lumapit si Margaret at inilahad ang kamay sabay kindat sa kanya. Scram! Ang isang basurang tulad mo ay walang karapatang interviewin ako. Sigaw ni Kirin, na ikinagulat ng lahat. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 420.
Maging si Iris ay nabigla sa dagandong, habang ang mga ngiti ay napawi sa mukha ni Margaret at ng kanyang mga kasama. Nakatingin sila kay Kirin, natulala. Mga bantay. Itapon ang mga taong ito. Nag-hire ba sila ng basura para maging reporter ngayon? Anong kahihiyan? Mukhang hindi nasisiyahan si Kirin, at pumasok si Seth kasama ang mga security guard, handang habulin si Margaret at ang kanyang team palabas. Ano? Akala ko pumayag si Mr. Neil sa interview ngayon. Anong nangyari? Napatingin si Margaret kay Iris. Tumawa si Neil. Hayaan mo akong magpaliwanag. I don't mind interviews, pero hindi kung ikaw ang reporter. Bumaba ang tingin ni Iris, namumula ang mukha. Hindi niya alam kung bakit ayaw ni Neil kay Margaret, dahil first time pa lang nilang magkita. Kung tumanggi siya sa pakikipanayam ni Margaret, hindi mawawala ang usapan ni Levi. It took everything Iris had to get Margaret's agreement, but the former can't do anything now, kaya nahirapan si Iris. Dahil nasa Morris Group siya, hindi nagalit si Margaret. Ayos lang kung galit ka sa akin, Mr. Neil, pero hindi ka tumatawag dito. Baka pumayag si boss sa interview ko, she answered with a lovely smile. Walang sinabi si Kirin at tinawagan si Levi para sabihin sa kanya ang nangyari. Sabihin mo sa kanya na mag-F*** off. Hindi ako kumukuha ng mga panayam mula sa basura. Parehong nagulat sina Iris at Margaret nang marinig ang dagandong, at umalis si Margaret nang walang sabi-sabi. Gayunpaman, bago siya umalis, sinabi niya si Iris, mukhang hindi ko nahahayaan si Levi, lalagyan ng nobela. Ito ay nakakabagabag na balita para kay Iris. Ginoo, Neil, bakit kayong dalawa, gustong malaman ni Iris ang dahilan? Ito ang ideya ng boss. Natigilan si Iris sa pagtatanong pa. Pagkatapos bumalik, kinuha ito ni Margaret kay Levi sa pamamagitan ng paglalantad ng address nila ni Iris. Bigla-bigla, nilagyan ng graffiti ng mga tao ang mga dingding ng mga insulto at pinahiran ito ng bulok na pagkain. Nanatili si Aaron at ang kanyang asawa sa loob ng bahay, dahil maraming estranghero rito na nagbabantay sa kanila. Hindi sila makalabas, pati ang hatid nila ay aagawin. Sa ngayon, si Aaron at ang iba pa ay na-stress sa sitwasyon. Kung matutuloy ito, mababaliw sila. Sa kasalukuyang oras na ito, walang nakakaalam kung saan nagpunta si Levi. Si Levi, syempre, ay nasa exhibition hall. Ginoo, Garrison, nagdagdag kami ng 300 pang kumpanya sa roster sa isang araw. At 7 sa kanila ay higanti sa South City. Ang taong kinauhukulan ay nasa sabik, dahil ito ay lubos na makikinabang sa Northampton. Binaliktad ni Levi ang listahan, at nakita niya ang pamilya Suarez pati na rin ang iba pang malalaking pangalan mula sa South City. Kung nandito ka para guluhin ang Northampton, babayaran kita ng mahal. Malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Lumapit sa kanya ang isang staff at nagtanong, Mr. Si Garrison, isang reporter mula sa Northampton Television Network ay nagpaplano ng kapanayaman ka. Gusto mo bang ituloy ito? Siya si Margaret, hindi ba? Hindi man lang tumingin si Levi. Ha? Paano mo alam? Tatanggapin mo ba? Maingat na tanong ng staff. Dumating ang isa pang staff at mahinang nagtanong, Mr. Garrison, Northampton Cultural Channel ay gustong magkaroon din ng panayam. At ang mga mamamahayag mula sa seksyon ng ekonomiya ay nais din ng isa. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 421. Dumating ang news outlet para sa mga panayam matapos malaman ni G. Garrison ang host ng kaganapan. Hindi nagtagal ay nakapagdesisyon na si Levi kung sinong interviewer ang pinili niya. Well, short on time tayo, so I can only take one interview. Samahan natin si Margaret mula sa Northampton Television Network. Ano? Tumatanggap lang si Mr. Garrison ng interview ko. Natuwa si Margaret matapos malaman iyon. Napakaswerte ko. Maraming reporters dito, at ako ang maswerteng mapili. Sige, pakisabi kay Mr. Garrison na hindi ko siya pababayaan, she guaranteed. Ang kaganapan ay magsisimula sa lalong madaling panahon at ang mga kinatawan mula sa mga korporasyon sa ibang lugar ay dumating ng mas maaga upang suriin ang merkado. Ang makapangyarihang korporasyon tulad ng Morris Group at ang pamilyang Rogers ay maraming tao na humihiling ng pakikipagtulungan,
at marami ang naghahanap ng mga potensyal na tulad ng Oriental Star Group na pinangunahan ni Zoe. Mahigit sa 30 korporasyon ang nag-usap tungkol sa pakikipagtulungan sa kanya, at pagkatapos ng ilang maingat na pagsusuri, pumili si Zoe ng 4 mula sa South City upang makatrabaho. May 4 na kinatawan na kakausapin, kaya napagkasundoan nilang pag-usapan ito sa hapunan isang gabi. Si Zoe ay maingat sa kanyang mga pulong sa hapunan ngayon. Magdadala siya ng ilang lalaki mula sa top management. Sa pagkakataong ito, pinagsama niya si Levi kung sakali. Ang 4 na kinatawan mula sa South City ay nakaupo sa silid ng Wyvern Hotel, at ang pinakamatanda, na nagngangalang Draco, ay nasa kanyang telepono. Huwag kang mag-alala, Mr. Shorts. Babayaran ko si Zoe ngayong gabi. Just wait and see how I torture her, nakangising sabi niya lalagyan ng nobela. Ang 4 na mga korporasyon ay suportado ng pamilya Suarez, at sila ay maglalagay kay Zoe ngayong gabi. Bago dumating si Zoe, sila at ang kanilang mga alipors ay uminom ng ilang mga gamot na pampakalma. Pagkatapos noon ay pumasok si Zoe kasama ang kanyang entourage. Nako, anong ibig sabihin nito, Ms. Lopez? Nag-aalala ka ba na baka may gawin kami sayo? Mukhang hindi nasisiyahan si Draco. Mabilis na nagpaliwanag ang isa sa mga top management, Mr. Johannes, muntik nang magkagulo si Ms. Lopez noon, kaya kailangan niya kaming isama tuwing pupunta siya para sa negosasyon. We can hold it if you okay with us here, but if it is impossible, then we can stop it here. Nagkatinginan si Draco at ang kanilang grupo, at alam nilang mahihirapan silang ilayo sila. Ay, syempre kaya natin. Nandito kami para makipag-ayos, kaya hindi ito magiging problema. Ngumisi siya. Ilang sandali pa, naupo ang lahat at nag-usap-usap bago humabol. Ang pakikipagtulungan ay hindi isang problema, ngunit ang kasunduan sa pagbabahagi ng kita ay. Nais ni Zoe na magkaroon ng higit 10%, ngunit ayaw nilang magpalipat-lipat dito. Itinaas ni Draco ang baso niya. Dapat mong malaman na tayong mga taga-timog ay maaaring mabangis. May sarili tayong rules dito. Siyempre, naranasan ko na, sagot ng isa sa mga top management. Great, kaya simple lang ang rules dito. Magkakaroon tayo ng kompetisyon sa pag-inom. Kung matalo tayo, sa iyo na ang 10%, pero kung matalo ka, ganoon na lang, mungkahi ni Draco. Oo naman, walang problema, sang-ayon ni Levi. Sinaman siya ng tingin ni Zoe, dahil alam niyang may tiwala si Draco at ang kanyang barkada na manalo sa taya, kung hindi, hindi nila ito imumungkahi. Masyadong padalos-dalos si Levi. Malaki. Kasama ang driver at mga katulong natin, 12 tayo dito, kaya pumili ka ng kahit anong numero na gusto mo sa tabi mo, sabi ni Draco. Uminom na sila ng mga nakapagpapalusog na table task noon pa man, at mabigat ang mga ito. Mga umiinom, kaya tiwala sila na ito ay magiging isang landslide na panalo. Napangiti si Levi. Magaling. Kami ni Ms. Lopez ang sasagutin ang hamon ng mag-isa. Ang impyerno. Nagulat si Zoe. Galit ba siya? 2 laban sa 12. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 422. Kung alam niyang nainom na nila ang mga table task bago ang hapunan, kinilabutan na sana si Zoe sa anunsyo ni Levi. Galit siguro si Levi. Gulat na gulat ang mga nasasakupan ni Zoe. Oy, maaari daw nating tawagan ang sino mang gusto natin. Tumawag man lang ng 2 dito bago ituloy. 2 laban sa 12. Bobo ba siya? Magaling. Kung iyan ang sasabihin mo, magsisimula na tayo ngayon din. Tahimik na kinutya ni Draco si Levi at gumawa ng desisyon para sa kanila, nag-aalala na babalikan ni Zoe ang kanyang sinabi. Hindi, ako. Magsasalita pa sana si Zoe, pero ngumiti si Draco. Ms. Lopez, hindi mo na maibabalik ang iyong salita, hindi ba? Magiging insulto sa amin iyon. Kung ganoon nga ang kaso, walang saysay na ipagpatuloy ang negosasyon. Hindi. Gawin natin. Walang choice si Zoe kundi tanggapin ito. Napangiti si Draco at ang kanyang barkada, dahil akala nila ito na ang tagumpay para sa kanila. Napangiti sila sa pag-iisip na sinisiraan nila si Zoe. Kakampi ba natin ang lalaking ito? Manong, malaking tulong ito. Anong Dumba asterisk?
Ngumisi si Levi sa kanila. Kailangan mo akong lampasan para uminom kasama si MS. Lopez. Tinatanggap ko ang hamon mo. Si Draco at ang kanyang mga barkada ay naghahangad na pumunta, dahil naisip nila na hindi mananalo si Levi laban sa kanilang lahat, lalo na pagkatapos nilang uminom ng mga nakapagpapalusog na table toss. Oh, tama. Pinapahintulutan lamang namin ang mga lumalahok sa laro ng pag-inom na manatili sa panahon ng kompetisyon. Ito ay isang tuntunin sa timog. Napatingin si Draco sa top management. He had to chase this guy's away, otherwise wala silang magagawa kay Zoe. Bakit ikaw? Pinandilatan ng staff si Levi, sinisisi siya sa pagsira sa negosasyong ito. Medyo kumpiyansa sila tungkol sa pagkuha ng 10% na kita, ngunit ngayon ay nabigo ito ni Levi. Ang kompetisyon ay nagsimula pagkatapos nilang umalis. Hey bro, kung susundin natin ang mga patakaran, kailangan mong kumuha ng shot para sa bawat shot na kukunin natin. Ngumisi si Draco. Oo, sigurado. Kukuha ako ng 12 shot para sa bawat shot mo. Magsimula na tayo. Gusto kita. Akala ni Draco ay tulala si Levi ngayon. Ilang sandali pa, 12 baso ng alak ang umupo sa harap ni Levi, at nag-alala si Zoe. Gaano siya katagal? Isang round. Naubos ni Draco at ng kanyang barkada ang kanilang alak nang wala sa oras. Ang iyong turn, buddy. Ngumisi siya. Akala nila ay matatalo si Levi pagkatapos makuha ang lahat ng 12 shot, ngunit ang sumunod na nangyari ay nabigla sa lahat. Si Levi, palaging pasikat na lalaki, ay kumuha ng 2 shot ng sabay-sabay, at natapos niya ang lahat ng 12 sa wala pang 1 minuto. Okay lang siya. Nagulat si Draco at ang kanyang barkada. Magaling din siyang uminom. Well, iyon ay nagpapaliwanag sa kanyang pabigla-bigla na pag-uugali, ngunit hindi siya maaaring manalo laban sa aming lahat, hindi kapag kami ay umiinom ng mga sobering pills. Ituloy mo na. Nagsimula ang ikalawang round, at pinababa ni Levi ang 12 shot na parang soda, na ikinagulat ng lahat. Ituloy mo na. Dumating ang ikatlong round, pagkatapos ay ang ikaapat, ang ikalima, at sa wakas, ang ika-10 round ay dumating. Makalipas ang 120 putok, kahit sino ay mahuhulog, ngunit hindi si Levi. Nakatayo pa rin, hindi lang siya, si Draco ang ikinagulat ni Zoe. Ang akala nila ay matigas si Levi, ngunit ngayon ay alam nilang hindi. Kahit na umiinom na si Draco at ang barkada ng mga sobering pill, 10 putok pa rin ang nagpakulo ng tiyan nila, lalagyan ng nobela. Sige, sige, natatakot ba kayo? Pinilit sila ni Levi, at nagpatuloy ang kompetisyon. Tumanggi si Draco at ang kanyang mga barkada na maniwala na mabibigo sila, kaya gusto nilang makita kung gaano katagal magpapatuloy si Levi. Dumating ang isa pang 10 round, ngunit maayos pa rin si Levi. Sa kabilang banda, nagsimulang sumipa ang alak para kay Draco at sa kanyang barkada, na pinahirapan sila. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 423. Naganap ang kompetisyon, at ang mga carton pagkatapos ng mga carton ng alak ay inihain. Sa puntong ito, nagsimulang mag-alala si Draco at ang kanyang barkada tungkol sa pagbabayad. Magkano ang maiinom ng isang lalaki? Siya ba si Dionysus o ano? Ginoo, Yohanes, maglagay tayo ng isa pang pagsubok, walang sira ang banyo. Mungkahi ni Levi. Hindi na napigilan ni Draco, ngunit sa puntong ito ay maaari lamang siyang sumang-ayon. Nagsimula ang isa pang laban, at habang umiinom si Levi, mas naging malinaw ang kanyang ulo. Ang alak ay karaniwang nagpapalasing sa mga tao, ngunit ang Levi ay isang anomalya. Kumbaga, si Levi lang ang anomalya dito. Pakiramdam ni Draco at ng kanyang barkada ay sasabog na ang kanilang mga tiyan, pati na rin ang kanilang pantog. Ang kompetisyon ay nag-drag sa masyadong mahaba, kaya ang epekto ng sobering pill ay nag-expire. Ngayon ay naramdaman na nila ang pagpasok ng alak, at ang grupo ay hindi na makatagal. Hindi nila maintindihan kung paano nakuha ni Levi ang napakaraming shot. Mahigit 1,000 shot na siguro ang nainom niya ngayon, pero nakakapagtaka, mukha siyang maayos. Ang lalaking ito ay si Dionysus mismo. Ituloy, sigaw ni Levi, lalagyan ng nobela. Bigyan mo ako ng sandali. Hindi ko na mapigilan ang pag-ihi ko. Umupo si Draco sa upuan,
hindi man lang gumagalaw kahit isang pulgada, pero bago pa siya makapag-react, pinainom siya ni Levi ng isang shot ng wine. Naririnig nila ang tunog ng tubig na umaagos, pagkatapos ay mainit na hangin ang lumabas mula sa ibaba, habang kumakalat ang mabangong amoy. Mabilis na tinakpan ni Zoe ang kanyang ilong at nanatiling malayo. Umihi si Draco sa pantalon niya. Ito ang pinaka-nakakahiya na ginawa ni Draco sa buhay niya. Marso, kumuha pa ng 12 shot si Levi, pinilit silang magpatuloy. Hindi natin kaya, gawin mo na lang. Idiniin ni Levi ang isa pang lalaki at pinilit ang isa pang pagbaril sa kanyang lalamunan. Nasuka siya nito, at nahulog siya sa kanyang barf. Ikaw na. Pinilit niya ang isa pang lalaki na uminom, at iyon ang nagpagulong-gulong sa kanya sa sahig sa sakit, dahil damyugo ang kanyang tiyan. Hindi na napigilan ng ibang mga lalaki, kaya umihi sila sa kanilang pantalon. Naging ransad ang buong kwarto, tapos may narinig silang sumabog. Ang lahat ay tumingin sa direksyon ng tunog, at ang sumalubong sa kanila ay ang kanilang kasama sa paghihirap, dahil ang kanyang pantog ay sumabog. Napasigaw si Zoe sa sobrang takot. Kakilakilabot na kapalaran ang nangyari sa kanilang 12. Ang kahihiyan, at matitinding pinsala ay lumalangoy sa kanila, at ang mga taong ito ay umiinom ng mga gamot na nakakapagpahina. Kung hindi nila ginawa, sila ay nasa masamang kalagayan. Ituloy mo, Mr. Johannes. Nagsisimula pa lang ako. Lumapit si Levi kay Draco na may dalang ilang bote ng alak. Tao pa ba siya? Hindi ganyan ang gawa ng tao. Ayos lang siya kahit nakainom ng alak na iyon. Hindi ko na kayang panatilihin ito. Umiling si Draco. Nako, hindi pwede. Nagsisimula pa lang ang laban. Ngumisi si Levi. Pipirmahan ko na. Pipirmahan ko. Okay. Pakiusap ni Draco. Dapat sa simula pa lang ginawa mo na. Napangiti si Levi. Sa pag-aalala na baka pilitin siya ni Levi na uminom ng mas maraming alak, mabilis na pinirmahan ni Draco ang kontrata at hinayaan ang Oriental na kumuha ng higit pang porsyento ng kita. Tara na honey, nakuha namin ang kontrata. Ngumisi ng ngipin si Levi, habang nakatingin sa kanya si Zoe na nakatulala. For some reason, nagniningning si Levi. Wow, ang galing niya. Nakuha niya ang kontrata sa pamamagitan ng pag-inom. Sinong mag-aakala? Malaki ang 10% ng kita. Ilang daang milyon na. Pagkalabas nila, tumingin si Zoe kay Levi. Ayos ka lang ba, honey? Walang sinabi si Levi, ngunit pagkatapos ay bumagsak siya laban sa kanya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 424. Anong problema, mahal? Ayos ka lang. Niyakap siya ng mahigpit ni Zoe, nakaramdam ng takot. Tumagal siya ng ilang sandali, ngunit ngayon ay napagtanto niyang kumuha si Levi ng ilang libong putok, at maaari itong pumatay sa kanya. Nagsimula siyang magpawisan sa takot, ngunit pagkatapos ay nakuryente siya. Napagtantong nararamdaman na siya ni Levi, namula si Zoe at binitawan siya. Tinakat mo lang ba ako sa wala? Napaiwas siya ng tingin. Oy, kakakuha ko lang ng kontrata, tapos ngayon hindi lang ako nakakatanggap ng pasasalamat. Tanong ni Levi. Sinaman siya ng tingin ni Zoe. Tumigil ka na sa panggugulo. Anong pakiramdam mo? Kailangan mo bang pumunta sa ospital? Marami kang nainom. Napangiti si Levi. Mukha ba akong nasasaktan sa iyo? Hindi, nandyan yan. Pero ano? Nagtataka siyang tumingin sa kanya. Pero, alam mo, ang pag-inom ay laging nauuwi sa iba. Eto, bigyan mo ako ng asukal. Sinubukan niya itong halikan, ngunit tumakas ito. Pervert ka. Nang gabing iyon, habang nakahiga sila sa kama, mabilis siyang niyakap ni Levi. Nabigla si Zoe, ngunit anabangan din niya ang susunod na mangyayari. Maaaring siya ang asawa ni Levi, ngunit si Zoe ay dalaga pa. Gusto niyang tapusin ang kasal, ngunit ngayong gagawin na nila ito, kinabahan si Zoe. Kung gusto niya, dapat ko ba siyang tanggapin? O dapat ko bang sabihin na hindi? Si Levi lang ang gusto ni Zoe bilang asawa niya. Nang kunin niya ang lahat ng inumin para sa kanya kanina, nakita siya ni Zoe bilang kanyang knight in shining armor. Kung gusto niya ngayong gabi, ibibigay ito ni Zoe sa kanya, pero nasa dilema pa rin siya ng isang hilik ang pumutol sa kanya. Tulog siya. For some reason,
She felt disappointed, kaya lumingon siya at sinaman siya ng tingin. Natutulog lang ang alam mo. Umalis ka. Tinulak siya ni Zoe. Bakit mo ako tinulak, honey? Tanong ni Levi. Tumaliko ka na lang. Galit na sabi ni Zoe. Bakit ka galit? Isang naguguluhang tanong ni Levi, at naisip niyang kakaiba ang mga babae. Nagagalit sila ng walang dahilan sa bawat oras. At least ngayon alam na natin sa likod ng bawat galit na babae ay may isang lalaking hindi alam kung ano ang kanyang ginawang mali. Si Levi ay isang halimbawa niyan. Pagdating ng umaga, ang Oriental ay tinamaan ng nakagugulat na balita ni Zoe ay nakakuha ng isang kontrata na nagbigay sa kanila ng dagdag na porsyento ng kita, na labis ang hindi paniniwala ng top management. Kasabay nito ay nasa ospital si Draco at ang kanyang barkada. Basura kayong lahat, ni isang babae. Hindi mo kaya, at na-hospital kayong lahat. Basura, basura, basura. Galit na galit si Tristan. Si Draco at ang iba ay nanginginig sa takot. Akala nila ay mananalo sila, ngunit si Levi ay isang hindi inaasahang variable. Akala nila walang makakainom ng ganoong karami, pero napatunayang mali sila ni Levi. Diyos ba ang lalaking iyon? Magbitiw ka, basura ka. Nasa Northampton na ako, kaya ako na mismo ang bahala sa bagay na ito, malamig na sabi ni Tristan. Young Master Tristan, please, bago pa man sila makapagpaliwanag ay ibinaba na ni Tristan ang tawag. Hindi niya akalain na ang lahat ng kailangan niya para mawala ang daan-daang milyon at ang kanyang kinabukasan ay isang inuman. Masigla ang Northampton ngayon, dahil maraming mga Angalak ang dumating ngayon. Nagulat ang lahat, dahil ang bilang ng mga kalahok na nagsimula sa kaganapang ito ay doble sa kanilang inaasahang pagkakataon. Hindi naman sila nagrereklamo, dahil maganda ito para sa Northampton. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 425. Sa opisina ng Northampton Television Network, sinusuri ni Margaret at ng kanyang mga kasamahan ang mga script para sa panayam sa susunod na araw. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya, kaya hindi niya ito pinakawalan. Hindi siya si Elsa. Ang galing mo, Margaret. May 38 outlet na gustong magpa-interview kay Mr. Garrison, pero binibigyan niya lang tayo ng pagkakataong iyon. Oo, partikular niyang hinihingi si Margaret. Halatang mataas ang tingin niya sa kanya. Siguro pinili niya lang tayo dahil kay Margaret. Tretuhin mo kami sa isang magandang bagay pagkatapos nito, Margaret. Nakadama si Margaret ng kasiyahan na nakikinig sa lahat ng papuri, ngunit nagpanggap siyang kalmado. Siya ay isang sikat na tao sa channel pati na rin sa industriya. Ngayon, sa pagbibigay sa kanya ng misteryosong Mr. Garrison ng pagkakataong makapanayam siya, ito ay magpapatatag sa kanyang lugar sa mundong ito. Ngayon, lahat ng tao sa channel ay nakikinig sa kanya, kasama ang kanyang amo. Sabihin mo sa amin kung ano ang kailangan mo, Margaret. Gagawin namin ang lahat para sa iyo, paulit-ulit na sinasabi sa kanya ng kanyang amo. Margaret, I heard Mr. Garrison is single. Kung pwede kayong mag-asawa, ang sweet. Oo, siya ay isang pinuno, habang ikaw ang pinakamahusay na empleyado ng channel. Magandang laban ito. Nagalit si Margaret dito, dahil plano niyang gawin iyon. Ang katalinuhan ng kanyang talento, at may karanasan sa kanyang panig, alam niyang may magandang kinabukasan si G. Garrison, dahil isang malaking kaganapan ang ibinigay sa kanya ni Jessie. Maaaring siya ay isang kinatawan ngayon, ngunit ito ay simula pa lamang, kaya't si Mr. Garrison ay aakyat sa maaaring tiyak na pwesto. Kung maaagaw niya siya, si Margaret ay itatakda habang buhay, at ang ideya ay nagpangiti sa kanya. Ito ay dapat na divine providence. Mahigit 3 dosenang outlet, pero ako ang pinili niya. Ang pagkakataong ito ay palaging akin sa simula. Mukha namang confident si Margaret. Margaret, masama ang kalagayan ni Levi. Narinig kong nabuhusan ng pintura at dumi sa alkantarilya sa kanilang lugar. Ang kanyang biyenan ay hindi makapagtrabaho, at ang kumpanya ng kanyang asawa ay apektado. Nagulat ang alipin ni Margaret. Masayang sigaw ni Margaret, dahil akala niya ay kakampi niya si Lady Luck. Una, maaari niyang kapanayaman si G. Garrison, pangalawa, maa-promote siya pagkatapos ng kanyang trabaho, at sa wakas, nagawa niyang ibalik si Levi sa isang sulok.
Sinabi ko na sa iyo na huwag kang tatawid ng babae, Levi. Pero hindi ka lang nakikinig. So, ganito ang nangyayari. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Margaret. Siyempre patay siya kapag na-offend ka niya, Margaret. Mas makapangyarihan ka kaysa sa kanya. Nagtawanan ang mga kasamahan niya. Tapos, may lumapit kay Margaret. Paglabas niya, naghihintay sa kanya ang isang Rolls-Royce na ikinagulat niya. Pagkasakay sa sasakyan, nakita niya ang isang lalaking edad nasa 30s, mukhang marangal at eleganteng. Hello, Ms. Ward. Ako si Zachary, mula sa pamilyang Suarez ng South City. Nagbuga ng tabako si Zachary. Napailing si Margaret habang nakatingin sa kanya at nauutol, The Suarez family. Ikaw si Young Master Zachary. Kilala kita. Na-interview ko na ang pamilya mo. Lalagyan ng nobela. Buti naman gawin mo. Tumanggaw si Zachary. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 426. May maitutulong ba ako sa iyo, Mr. Shorts? Tanong ni Margaret sabay kindat. Hinahabol mo ba si Levi at Zoe kamakailan? Tanong ni Zachary. Oo. Tama iyan. May kaugnayan ka ba kay Levi? Maingat na tiningnan ni Margaret si Zachary. Umiling si Zachary, hindi, kaaway ko siya. Ang aking kapatid na lalaki ay pinutol ang lahat ng kanyang mga paa. Kung hindi lang dahil sa takot sa Morris Group na nasa likod niya, matagal ko na siyang napatay. Maganda ang ginagawa mo sa ngayon. To think na masusupol mo ang pamilya ni Levi hanggang sa puntong ito. Mapapatay ko agad siya sa sandaling napilitan siyang umalis sa Northampton. Walang magagawa ang Morris Group tungkol dito. Matalino si Margaret at agad na sumagot, Mr. Shorts, dapat bang pataasin ng kaunti ang laro? Oo, ikaw ay maunawain at mabilis na matuto. Sumenya si Zachary sa kanyang assistant, at nagdala siya ng malita. Matapos itong buksan, isang malaking karga ng pera ang makikitang nakapaloob dito. Narito ang isang advance na 5 milyon. Babayaran kita ng isa pang 5 milyon pagkatapos makumplito ang trabaho. Sabi ni Zachary. Lalabas na sana ang mga eyeballs ni Margaret sa kanilang mga socket nang makita niya ang pera. 5 milyon. Sino ang makakaasa na mababayaran ako para sa pag-aayos ng aking personal na away? 10 milyon sa kabuuan. Ito na ba ang aking maswerteng araw? Ito ay quadruple happiness. Hintayin mo ang aking magandang balita, Mr. Shorts. Hayaan akong magdagdag ng gasolina sa apoy. I can assure you na aalis si Levi bukas. Matapos maitabi ni Margaret ang pera, ang nakangiti niyang mga mata ay naging hugis gasoklay. Magaling. Gagantimpalaan ka sa hinaharap kapag sinimulan ng pamilyang Suarez ang pagunlad nito sa Northampton, sabi ni Zachary. Sumagot si Margaret na may magandang ngiti, ikinagalak kong italaga ang aking sarili sa pamilya Suarez. Lahat ng mayroon ako ay pag-aari ng pamilya Suarez. Nakaramdam ng kagalakan si Margaret. Ngayong nakilala ko na ang batang Panginoon ng pamilya Suarez at sila ang naging sandigan ko. Hindi ba ligtas na sabihin na ang aking kinabukasan ay medyo maliwanag? Sa oras na ito, nakatayo sina Levi at Zoe sa harap ng Bayview Garden. Si Levi ay mukhang kalmado, ngunit si Zoe ay nagalit. Napakabuli ng mga taong ito. Sobra na. Humihikbi si Zoe sa mahinang boses. Ang pinto ng bahay ay nabasag ng iba't ibang kulay ng mga pintura, at naglabas ito ng masangsang na amoy. Ang dingding sa tabi nito ay nabuhusan ng dumi, na nagbubuga ng nakakatakot na baho. Walang alinlangan si Levi na ang mga taong ito ay maaaring magbuhos ng tubig sa silid sa susunod na pagkakataon. Tatay, nanay, nahaharap ka rin ba sa ganitong sitwasyon? Nagalit si Zoe matapos matanggap ang tawag. Sa kabila ng kalmadong hitsura ni Levi, talagang galit na galit siya. Hindi niya pinansin ang isang maliit na reporter na tulad ni Margaret dahil naisip niyang wala itong magagawa sa kanya. Pero alam niyang mali siya. Ngayon ay maliwanag na ang taong ito ay maaaring makaapekto sa kanya sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Levi, bakit hindi tayo umalis dito? Hindi sa tingin ko ito ay gagana. Malakas ang kutob ko na lalala ang mga bagay-bagay. Natakot si Zoe dahil ang mga bagay ay seryosong nakakaapekto sa kanyang buhay. Araw-araw lang nakakapagtago sina Caitlin at Aaron sa kwarto nila.
Hindi sila naglakas loob na lumabas ng bahay. 2 araw na lang ang halaga ng supply ng pagkain na natitira sa bahay. Nagsimula siyang mag-alala tungkol sa kaligtasan ng buhay ng kanyang magulang. Dapat palihim nating sunduin sina tatay at nanay sa gabi. Kung may mangyayari, magkakaproblema tayo, Zoe cautioned. Hindi tayo lalabas. Kinuha ni Levi ang phone niya at tinawagan si Margaret. Oy, Levi. Hahaha. Masyado bang hindi makayanan ang desisyon mong tawagan ako? Mayabang na tumawa si Margaret sa kabilang dulo ng telepono, lalagyan ng nobela. Ito ba ang iyong mga gawa? Tanong ni Levi. Pastahan ka. Wala kang magagawa tungkol dito. Saktan mo ako kung maglakas loob ka. Ngumisi si Margaret. Nagbabala si Levi ng may malalim na boses, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para ipaliwanag ang iyong nakaraang panayam. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 427. Levi, hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon ngayon? Ikaw ay nasa aking awa ngayon. Bakit parang kabaligtaran ang tunog nito? Bobo ka ba? Hahaha. Sige, binigyan na kita ng chance, pero parang hindi mo na-appreciate, malamig na sagot ni Levi. Nagalit si Margaret at sinabi sa malamig na tono, kung gayon, may sasabihin din ako sa iyo. Kahit dilaan mo man ang sapatos ko at inumin ang tubig na panghugas ng paa, hindi na kita bibigyan ng isa pang pagkakataon. Maghintay ka. Matapos ibaba ang tawag, isang pagpatay na hangarin ang bumungad sa mga mata ni Levi. Honey, bigyan mo pa ako ng isang araw. I'll be sure to settle it, deklara ni Levi. Ha, paano mo ito aayusin? Nahirapang paniwalaan ni Zoe ang kanyang mga salita. Anyway, maghintay ka na lang bukas ng hapon. Dapat tapos na yon. Kinagabihan, nagkaroon ng panibagong balita mula sa istasyon ng TV. 6 na taon na ang nakalilipas, pinalawak ng Levi Group ang negosyo nito sa pamamagitan ng pagpapalit ng paggawa ng taon ng mga makina. Ito ay nakagambala sa merkado at naging sanhi ng maraming kawalan ng trabaho. Ito ay pinaniniwalaan na hindi bababa sa 30,000 tao ang walang trabaho dahil sa Levi Group. Ang pangunahing salarin ay si Levi Garrison. Nababaliw na si Zoe at ang iba matapos lumabas ang balita. Lumalala ang sitwasyon. Una at pangunahin, ang balitang ito ay kinuha sa labas ng konteksto. Ito ay isang normal na pag-unlad ng industriya. Paano nila ito masisisi kay Levi? Bukod pa rito, ang halaga ng kita na nabuo ng advanced na teknolohiya ng Levi Group ay hindi maihahambing sa mga lumang teknolohiya. Ngunit pagkatapos maibalita ang mga balita, inakala ng mga walang trabaho na si Levi ang dahilan ng kanilang paghihirap. Si Levi ay naging makasalanan ng Northampton. Maraming tao ang bumuo ng alyansa para magprotesta laban kay Levi at itaboy siya sa Northampton. Ang ilan ay nagsimula pang ang makita ang buhay ni Levi ay nasa panganib. Dahil sa investment promotion fair, nagkaroon ng mas mataas na antas ng atensyon sa mainit na balita kamakailan. Bilang resulta, si Levi at ang iba pa ay nasa ilalim ng higit na presyo. Darling, bakit hindi tayo umalis sa Northampton sandali? Hindi natin kayang ipagpatuloy ang pamumuhay ng ganito. Natakot si Zoe. Nanatiling walang kapantay si Levi at sinabing may kalmadong mukha, huwag kang mag-alala, honey. Magiging maayos din ang lahat. Ito ay aayusin bukas ng hapon. Sa sandaling ito, nagpapahinga sina Zachary at Margaret sa isang malaking kama sa isang 5-star hotel, at binibigyang pansin nila ang balita. Hahaha, magandang trabaho, babe. Wala nang magagawa si Levi kundi umalis sa Northampton bukas. Nasiyahan si Zachary. Oo, hindi man lang mamagitan ang mga tungkulin kapag ang mga natanggal na manggagawa ang pumipilit kay Levi na umalis. Napangisi si Margaret habang nakahiga sa mga bisig ni Zachary. Tumawag si Zachary at nagutos, pakinggan ang kinaroroonan ni Levi. Putulin ka agad ang kanyang mga paa sa sandaling umalis siya sa Northampton. Hahaha. Dalhin mo ako doon pagdating ng panahon, Mr. Shorts. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata ang kaawa-awang hitsura niya. Tumawa si Margaret at sumilip sa ilalim ng mga takip. Ayan na naman siya. Nanginginig si Zachary sa takot na pumasok sa isip niya ang ideyang iyon. Hindi siya naglakas loob na isipin kung ano ang mangyayari sa kanya kung salungatin siya nito. Iba ang babaeng ito. Wala akong kalaban-laban sa kanya.
Nang sumunod na araw, ang sentro ng eksibisyon ng Northampton ay mataong. Libu-libong kumpanya ang natipon sa naganap na investment promotion fair na kilala sa Northampton. Si Margaret at ang kanyang mga kasamahan ay dumating sa exhibition center ng madaling araw. Margaret, mayroon kang malaking papel sa paghawak ng nilalaman ng forum at pakikipanayam kay Mr. Garrison ngayon. Ipinakita ng pinuno ng istasyon ang kanyang pag-aalala sa kanya. Haha, huwag kang mag-alala. Aayusin ko ito ng maayos. Nagsimulang maglagay ng makeup si Margaret at inihanda ang sarili na maging maganda ang anyo habang ang lahat ay naiinggit sa kanya, lalagyan ng nobela. Pagkatapos ng lahat, siya lamang ang taong nagkaroon ng pagkakataong makapanayam si G. Garrison. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 428. Margaret, naiinggit ako sa'yo. Napakaganda na mayroon kang kasamang makapanayam si Mr. Garrison. Alam ko naman diba, anong hindi ka pani-pani walang swerte. Pero sa totoo lang, si Margaret ang pinakamagaling sa Northampton. Di ba totoo? Hindi ba si Margaret ang pinakamagaling size mo, kagandahan, at ugali? Kuwit, si Margaret ay naliligo sa mga papuri mula sa kanyang mga kasamahan. Ano ang isang kapana-panabik na araw? Makikipagpanayam ako kay G. Garrison sa lalong madaling panahon at makakatanggap ng isa pang 5 milyon. Bilis ba ang oras please? Sunod-sunod na dumating ang mga kinatawan ng malalaking kumpanya sa exhibition hall. Sunod-sunod na ring nagpakita ng mga kilalang pamilya at pinagsama-sama sa South City. Isa na rito si Zachary at ang kanilang grupo ng mga tao. Sa katunayan, nagpadala ng kanilang kinatawan ang pamilya Lopez ng South City. Ngunit narito siya upang makipagpalitan ng mga pananaw sa ngalan ni Harry. Di nagtagal, nagsimula ang investment promotion fair pagkatapos ng talumpati ng mga opisyal ng Northampton. Ang sentro ng eksibisyon ay nahahati sa maraming lugar, na sumasaklaw sa bawat sektor ng negosyo. Sa kanila, ang Rogers Group at Morris Group ang may pinakamaraming mga ngalakal sa harap ng kanilang mga booth, lalagyan ng nobela. Alam ng lahat ang dalawang kumpanyang ito ay may magagandang prospect at sabik silang makipagtulungan sa kanila. Gayunpaman, ang mga pinagsama-samang iyon ay nakatutok sa iba pang mga bagay. Nais nilang kumuha ng maraming deal hanggat maaari at mangibabaw sa mas malaking bahagi sa merkado ng Northampton. Gayunpaman, ang bawat deal na nilagdaan sa okasyong ito ay legal at kapakipakinabang sa pag-unlad ng Northampton. Pinapanood ni Levi ang bawat galaw sa exhibition hall mula sa backstage. Ang nasa likod niya ay si Aurora Knott, isang personal secretary na inayos ni Jesse Nielsen. Ginoo Garrison, totoo ang patakarang ipinatupad ng mga opisyal sa investment promotion fair ay para sa pinakamahusay na interes ng Northampton. Kung hindi, ang mga korporasyon at maimpluwensyang pamilya ay dadagsa sa Northampton ng walang batas, na nagdudulot ng masamang kompetisyon, at epektong-epekto, nakangiting sabi ni Aurora. Tumanggo si Levi, kailangan kong purihin ang mahusay na pananaw ni Nielsen. Ngumiti ng mapait si Aurora. Siya lang ang naglakas loob na humarap sa gobernador ng ganoon. By the way, Mr. Garrison, oras na para sa interview session ng TV station, tayo ba? Napatingin si Aurora sa oras at sinabing. Sumagot si Levi, sige. Papasukin mo sila. Kasunod nito, naghintay si Levi at ilang iba pang pinuno sa isang conference room. Sa labas ng conference room. Salamat, Ms. Knott. May utang akong pagkain sa iyo, nakangiting sabi ni Margaret. Nakangiting sagot ni Aurora, Ms. Ward, pakiusap. Dumating ang lahat sa conference room sa patnubay ni Aurora. Kahit na ginawa ni Margaret ang ganitong uri ng panayam noon, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kaba ngayon dahil walang gaanong impormasyon tungkol kay Mr. Garrison. Mga 10 opisyal ang nakaupo sa conference room. Bahagyang natarante si Margaret nang masulyapan niya ito. Natigilan siya nang makita niya ang mga mukha ng opisyal. Ang isa sa kanila ay mukhang pamilyar. Upang kumpirmahin ang kanyang paningin, humakbang pasulong si Margaret. Si Levi pala. Nakaupo siya sa gitna kasama ang iba pang mga pinuno. Natarante si Margaret sa kanyang nakita. Anong ginagawa ni Levi dito? Parehong nataranta ang mga kasamahan niya.
Hindi nakakagulat na sinabi ni Mr. Shorts na hindi niya mahanap si Levi. Dahil nandito siya. Biglang sinabi ni Margaret, Levi, anong ginagawa mo dito? Hindi ka bagay sa lugar na ito. Tumahimik ang buong conference room pagkatapos ng speech niya. Natigilan si Margaret nang mapansin niyang kakaibang nakatingin sa kanya ang lahat. Anong pinagsasabi mo, Ms. Ward? This person is Mr. Garrison, naguguluhang sabi ni Aurora. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 429. G. Garrison. Hindi pwede. Hindi ba siya si Levi? Ang target ng paghamak na isang mainit na paksa sa Northampton nitong ilang araw. Tama iyan. Ang isang malignant na tumor tulad ni Levi ay dapat na itaboy sa Northampton magpakailanman. Nagkomento si Margaret at ang kanyang mga kasamahan. Alamin ang iyong lugar. How dare you insult the name of the leader? Sa oras na ito, ang ministro ng komersyo ay galit na galit. Tama iyan. Saan nanggaling ang reporter na ito? Sino siya para bastyusin si Mr. Garrison ng ganyan? Ano ang ibig sabihin nito? Galing ka sa Northampton Television Network, tama ba? Tawagan si Direk Charles York dito. Kuwait. Sunod-sunod din ang boses ng ibang mga pinuno. Ang mga sinabi ni Margaret at ng kanyang mga kasamahan ay lubos na nagalit sa kanila. Pagkaraang marinig ang panunumbat, sa wakas ay naunawaan ni Margaret at ng kanyang mga kasamahan na sila ay nasa malalim na gulo. Ano ang ibig sabihin nito, Ms. Ward? Ang taong nakaupo sa harap mo ay ang deputy leader ng Northampton, si G. Levi Garrison. At saka, kilala rin siya bilang the one and only 5-star God of War in Erudia. Aurora stated the facts. Boom! Agad na na-free si Margaret at ang kanyang mga kasamahan na parang tinamaan sila ng kulog mula sa langit. Deputy leader ng Northampton. Ang Diyos ng digmaan. Levi Garrison. Hindi pwede. Hindi ito totoo. Si Margaret at ang kanyang mga kasamahan ay nanatiling nakaugat sa isang estado ng kawalan ng ulirat habang ang kanilang mga isip ay ganap na blanko. Bang! Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng conference room. Isang matambok na lalaking nasa katanghaliang gulang ang tumakbo habang humihingal. Ang taong ito ay ang direktor ng Northampton Television Network, si Charles York. Napatingin siya sa lahat ng naruroon na pinuno habang hingal na hingal. May napansin siyang pamilyar na mukha ng damapo ang tingin niya kay Levi. Hindi ba siya ang brat na hinahabol ni Margaret? Bakit dito siya nakaupo? Ano ang nangyayari? Napatingin si Charles sa mga tao at nagtatakang nagtanong. Ano ang nangyayari? Gaano ka maaaring maging ignorante? Ang taong nagsasalita ay ang pinuno ng Uptown District, si Draco Simmons. Bang! Malakas na hinampas ng lalaki ang mesa. Lalong naguluhan si Charles, at nanginginig ang kanyang katawan. Alam mo ba ang isang reporter mula sa iyong istasyon ay insulto si Mr. Garrison nang walang dahilan nang makita siya nito. Ang iba pang mga pinuno ay nagsisigawan sa galit. Sa sandaling ito, namahaji ang isang sekretarya ng ilang tableta kay Draco at sa iba pang mga pinuno. Ang nilalaman ay tungkol sa mga detalye ng pag-frame ni Margaret kay Levi. Nagalit ang lahat matapos basahin ang nilalaman. Tingnan mo ang ginawa mo, Charles York. Tapos na ang iyong magagandang araw. Sabi ni Draco at hinagis ang tablet kay Charles. Parang wala kang ideya. Kaya hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang taong siniraan ng iyong istasyon ay ang deputy leader ng Northampton, si Mr. Levi Garrison. Siya rin ang Diyos ng digmaan. Isipin mo ito sa iyong sarili. Pumalakpak. Pagkatapos marinig ito, si Charles ay nahulog sa lupa sa takot. Puno ng malamig na pawis ang mukha niya, at takot na takot siya, lalagyan ng nobela. O Diyos ko, gaano karaming problema ang aking pinasok. Ang taong ito ay ang Diyos ng digmaan. Ngumiti si Levi at sinabing, yung director ng TV station. Ganyan ba gumagana ang pagsusuri ng nilalaman? Paano mo inilabas ang na-edit na nilalaman? Ano ang nangyayari? Halos mabasa ni Charles ang pantalon sa tanong ni Levi. Hindi, Mr. Garrison, hindi ko alam kung paano nangyari ito. Si Margaret ang naglabas nito. Margaret, how dare you set up me? Sampal. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Charles kay Margaret sa kanyang mukha.
Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 430. Tuluyan nang nanambalik si Margaret sa kanyang katinoan matapos masampal. Thud. Nanghina ang kanyang katawan, at bumagsak siya sa lupa. Hindi sumagi sa isip niya na magkakaroon ng ganoong pagkakakilanlan si Levi. Kung hindi niya pinangarap na gawin ang ganoong bagay. Margaret, naalala mo pa ba yung tawag ko? May nakakatakot na ngiti sa mukha ni Levi. Boom! Si Margaret ay nasa estado ng pagkakabigla pagkatapos ng epipanya. Paano ko malilimutan? Tumawag pa si Levi para bigyan ako ng chance. Ngunit ako ay masyadong tanga upang mapagtanto ang aking pagkakamali. Nagkamali ako. Kasalanan ko ang lahat, Mr. Garrison. Patawarin mo ako. Agad na lumuhad si Margaret sa lupa at humingi ng awa. Thud. Thud. Sinuntok at sinipal ni Charles si Margaret. May lakas ka ng loob na humingi ng tawad. Gusto niyang patayin siya doon at pagkatapos. Ang bastos mong babae, Margaret. Itinutulak mo ang mga tao sa kanilang kamatayan sa pamamagitan ng pag-abuso sa iyong kapangyarihan. Kung hindi dahil sa pagkakakilanlan ko, sa tingin mo kaya ko pang tumayo dito? Nakangiting tanong ni Levi, lalagyan ng nobela. Lahat ng tao sa conference room ay nakaramdam ng lamig sa kanilang gulugad. Galit si Levi. Ano ba ang kinatatayuan mo dito, Charles? Magmadali at ilantad ang mga maling gawain ni Margaret at linisin ang pangalan ni Mr. Garrison. Sumigaw ang ilang pinuno. Nag-react si Charles at sumagot, okay. Gagawin ko agad. Di nagtagal, isang kagyat na pag-update ng balita ay inilabas sa Northampton Television Network. Exposed. Sinadya ng reporter na si Margaret na i-frame si Levi Garrison nang na-edit na nilalaman. Nasira ang reputasyon ni Margaret matapos ang isang serye ng ebidensya na ipinakita, at ang mga nakaraang naapektuhan ng komento tungkol kay Levi at sa kanyang pamilya ay nawala sa kalaunan. Quote, Charles, ikaw ang may pananagutan sa bagay na ito. Kaya naman, matatanggal ka sa posisyon mo. Anunsyo ni Draco. Agad namang tumanggaw si Charles, got it. Lahat ng taong sangkot sa paggamit nito ay dapat maparusahan. Ang sinumang individual na nakipag-ugnayan kay Margaret ay dapat arestuhin o parusahan. Sabay-sabay na utos ng ilang pinuno. Napahiga si Margaret sa lupa, naparalisa, at naramdamang parang hindi na sa kanya ang kanyang katawan. Sinulyapan ni Levi si Margaret at sinabing, hinding-hindi mananaig ang kasinungalingan. Alam mo ang mga bagay na ginawa mo para makarating sa iyong kasalukuyang posisyon ngayon. Malalaman din ang katotohanan sa bandang huli. Nagsisi at nagsisisi si Margaret. Wala sa mga ito ang mangyayari kung hindi niya sinaktan si Levi. Hindi alam kung paano nakaalis si Margaret sa exhibition hall. Ito ang B** na nagsisinungaling sa atin at ginawa tayong sisihin sa maling tao. Oo, kung hindi dahil sa natuklasan, napatay namin ang isang inosenteng tao. Quote, nagkaroon ng malaking crowd gathering sa labas ng exhibition hall. Ang mga tao ay nagsimulang magbuhos ng mga balde ng mabahong dumi na tubig sa buong kanya sa sandaling siya ay lumitaw. Nasuka agad si Margaret. Ngunit ang dumi ay patuloy na nagtilamsik sa kanya ng paulit-ulit. Ito ay kung paano ang isang bisyo na tao ay palaging magiging katapusan. Matapos maresolba ang usapin, agad na tumawag si Zoe, darling, that was awesome. Paano mo nagawa iyon? Ngumiti si Levi at sinabing, lagi namang nananaig ang hustisya. Matapos makuha ni Zachary ang balita, nakita niya si Margaret sa lalong madaling panahon. Napahawak si Zachary sa kanyang ilong at nanatiling malayo kay Margaret dahil naaamoy ito sa kanya. Anong nangyari? Sinulyapan siya ni Margaret na may malungkot na ngiti, pinapayuhan ko ang pamilya Suarez na sumuko, umalis sa Northampton at manatili sa South City. Bakit? Mukhang naguguluhan si Zachary. Dahil isa siyang hindi mo kayang i-provoke. Kung pipilitin mong itulak ang iyong swerte, mapawi ang pamilya Suarez sa balat ng lupa, babala ni Margaret.